pray para sa'yo. Ang lang yung mangyayari na, mag-agree ka lang doon sa prayer na yun. It will help. Sabi ni James, itong solusyon niya. Kung ikaw ay nandoon sa gitna ngayon, between two lovers. Okay? Pagka nandun ka ngayon, sabi ng salita ng Diyos, you come. Ano pa? You wash. Okay? You actually have to ask God, forgive you. Panginoon, patawarin mo po ako. Panginoon, tanggalin mo po ang lahat ng karumihan na ito na nagawa ko. Okay? Now, tandaan po nito, this is not a one-time experience. Kasi tayo po ay nabubuhay ng buhay ng pagsuko sa Kanya. A life of surrender. Kaya, once in a while, you check, tika muna, Lord, palpak yung ginawa ko. Again, go through the process. Amen? Amen? Amen. Tandaan natin, hindi naman in-expect ni Lord na mabuhay tayo ng perfecto dahil alam niya na nandito pa tayo sa imperfect body. Pero ang importante dito, you're always bouncing back. Okay? Kaya naalala ninyo yung parati kong ilustrasyon, anong pagkakaiba ng baboy sa tupa? Okay? Ang pagkakaiba ng baboy sa tupa, malaki. Sapagkat ang baboy, pagka nilaglag sa putik, nagsiswimming at nagbabackstroke pa sa putik. Naguhumiyaw siya sa sarap. Pero ang tupa, pagka nalaglag sa putik, nagkukumaho, bumalik. Dahil ayaw niya ng putik. Tayo yung mga anak ng Diyos, tayo yung tupa niya. Amen? Dapat kapag tayo ay nalaglag sa putik, mapalik agad tayo dun sa gilid para magpagpag ng mga putik niyan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon dyan. Hallelujah. Sabi po na salita niyo, you wash your hand. You purify your heart. Okay? Patuloy tayong magpapalinis. Kasama po yan. Hindi naman po pag sinabi purify your heart. Ibig sabihin pati yung mga bagay na nasa isip at damdamin natin. Sabi nga ng Philippians chapter 4 verse 6 to 8, whatever is true, whatever is pure, whatever is praiseworthy, whatever is excellent, whatever is noble, think about such thing. Yun dapat ang ilagay natin sa ating mga isipan. You purify yung whatever is pure. Ilagay mo yan. Kaya kung halimbawa, may mga bagay, alam mo yon, ano yung mga bagay na pwedeng sumira sa iyong kaisipan, maglagay ng mga basura sa iyong isip para pumasok sa iyong puso. Alam mo yan kung ano. Ano sabi ng salita ng Diyos? Iwasan mo na yan. You purify your heart. Pakisabi mo nga sa katabi mo, purify your heart. Yan sabi. Okay? Kita po ninyo, you double-minded, sabi niya gano'n. Ano pa yung word na dapat nating tandaan? Sabi niya gano'n, grieve. Okay? Mourn and wail. Pinagsabay-sabay ko ng tatlong ito. Dahil halos magkakamag-anak itong tatlong ito eh. You grieve. Diba? Kaya pagka ikaw ay nagluluksa, you grieve. Okay? Kapag ka nagre-grieve ka, you wail. Diba? Umihiyaw ka sa iyak. Ang yan tawag doon, wailing. Wail. Okay? Kaya itong tatlong ito, pare-pareho, ito yung matinding kalungkutan. Tingnan mo yung sabi ni Santiago. Sabi niya gano'n, grieve, mourn, and wail. Change your laughter into mourning. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, kung gusto mong ikaw ay talagang sumurrender sa Kanya, gusto mong manumbalik sa Kanya, yung mga kasiyahan ng binigay sa iyo ng sanlibutan, okay? The temporal joy, happiness na binigay ng sanlibutan ito. Sabi niya, palitan mo ito ng ng tunay na pag-iyak, ng pagsisisi, ng totoong paglapit sa Kanya. Ito yung sinabi, yan ang ibig sabihin dito ni Hindi niya gustong masaya ka ngayon, gusto ko zuto. Malungkot ka, hindi yan ang ibig sabihin niya dito. Yung laughter na ibinigay ng mundo sa buhay mo, dapat pagsisiyan mo yun, dapat iyakan mo yun. Hindi natin dapat gawing memories. Alam niyo yung memories? Di ba? Tingnan niyo yung iba. Kung bakit gustong bumalik sa dati nilang trabaho na iniwasan na nila noon. Bakit? Ginawa nilang memories yun. Nung araw, ang gaganda ng mga kuko. Nung araw, pagka sinabi ko sa Okyaksan na Louis Vuitton, 4-4 ang dumarating.
Ang ganda-ganda ng buhay ko, parati ako maganda, parati ako naka-makeup. Okay? Sikat na sikat ako noon. While, tingnan po ninyo, sabi ng salita ng Diyos, you, instead of making that a beautiful memory, you grieve on that. Hello, nandiyan ba kayo? Amen. You mourn on that. That is not something that you should be proud of. Because those works were works of rebellion against God. Sapagkat tingnan nyo, di ba pagka ginawa nyo memories, ano nangyayari tuloy? Sana yung dati na lang. Tama? Okay? Natatawa tayo, no? Okay? Sana yun na lang dati na ganun buhay. Sana hindi na natapos yun. Okay? May panghihinayang. Okay? Kaya pa, yun yung mga sa mga taong hindi ginawa memories yun at kalungkutan talaga yun, hindi man na panghihinayangan yun. Pero, okay? Kaya gusto kong ituwid ang ating mga kaisipan ngayon. Sapagkat ito ang sabi ni, tingnan po ninyo, ito ang sabi ni Santiago. You mourn, you grieve, and you wail. Saan? Sabi niya ganon. Change your laughter into mourning, and your joy into gloom. Yung mga bagay na binigay ng sanlibutan ito. Huwag niyong i-treasure yun. Huwag niyong gawing magandang memory yun. Sapagkat sa mata ng Diyos, hindi po katanggap-tanggap. At kapag kayon ay nanatiling memory sa'yo, yun ang gagamitin ngayon ng mga demonitos. Ha? Nasabihin ng mga demonitos ngayon, o ano, namimiss mo na? O, nandito lang, sandali lang. Gagawa natin ang paraan niya. Gusto ko isipin natin mga anak ng Diyos. Okay? Dito na, sa totoo lang, kayang gawan ni Satanas yan. Ang bilis! As in! Okay? Ang nakakalungkot, mga kapatid ko, okay? Kaya tayo nakakabalik doon because you do not grieve on those things. You don't mourn on those things. Pagka sinabi mong nagluksa ka, okay? Ginawa mo ng patay na yung mga bagay na yun para sa akin. Patay na yun. Yes, nagbigay ito ng kasiyahan sa buhay ko, pero na ngayong ako ay nagbabalik na sa tahanan ng aking totoong asawa. Pinagsisisihan ko na ito. At ang mga bagay na yon ay bagay na hindi lang nakalipas, kundi patay na para sa akin. Pinagluksa ko na. At ito ay hindi ko pinanghihinayangan. Actually, pinagsisisihan ko yung mga bagay na nagawa ko na yun. Amen? Ito pong sabi ng salita ng Diyos sa akin. You grieve, you mourn, and you wail. Another word is you change. Try to change. Meron kasi, they submit to God, they resist the devil, they come, pero hindi sila umalis sa kinalalagyan nila. You change your life. Kung kinakailangan palitan mo, mga kaibigan mo, palitan mo. Kung sila ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nandiyan sa kinasasadlakan mo ngayon. Kung kinakailangan baguhin mo, okay, maging yung lifestyle mo, pati pananamit mo. Kung kinakailangan may mabago sa sitwasyon ng buhay mo, dahil yun ang nagdadala ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, maging willing ka to change. Pakisabi mo sa katabi mo, change. Yan ang sinigaw ni Obama, di ba? Change. Okay. Next, last but not the least, okay, is the word humble. Again, is the word humble.